Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Dalawang paris na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Sa Nibik Alim Canole, didepensahan niya ang kanyang IBF at WBO kontra sa rank 3 ng IBF, rank 10 sa WBO na si Andre Mikhailovich ng New Zealand. Fight schedule July 13, 2024. Nagaganapin po sa Palms Casino Resort, Las Vegas, bansang Amerika. Jaron Ennis kontra David Avenician. Sa bakbakan na ito nakataya ang IBF World Welterweight title. Fight schedule July 13, 2024. Nagaganapin po sa Wells Fargo Center, Philadelphia, bansang Amerika. Ang bakbakan sa pagitan ni Ennis at Avenician mga lods, mapanood dito ng live sa The Zone. Sa mga bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan nga ba naging dihado, itong magkabilang panig. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makapagdesisyon po kayo. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan pong ating gagamitin naman na referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta at sumubaybay dito po sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin. At ang una nating tatalakayin na bakbakan ay ang labanan sa pagitan ni Jaron Ennis at David Avenician. Si Avenician po, rank 13 ito sa IBF, taga-Armenia ito. Alamin muna natin ang mga background. Unahin natin ang sa panig ng challenger na si David Avenician. As a pro boxer, itong si David Avenician po ay may impresibong kartada, 30 wins with 18 wins coming by way of knockout, may 4 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 2 beses nakatikim po ito ng technical knockout or knockout. Sa ngayon, may edad ito na 35 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, weight 68.5 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 60%. Note, ang original niya na stance ay orthodox, ngunit sa aktual na laban minsan nagsa-southpaw rin po ito. So switch stance itong si David Avenician. Last fight ng boksingerong ito, December 20, 2023. Nakasagupa nito si Serge Ambumo. Panalo by 4th round technical decision itong si David Avenician. Sa karanasan itong si David Avenician, mga lods, naging WBA interim ito sa welterweight division at naging world title challenger din po ito. Nakalaban nito si Crawford, si Shane Mosley, Egidijus Cavaliuskas at marami pang iba. Skills nitong si David Avenician, masasabi kong boxer puncher ito. Pressure fighter style, malimit natin makikita ito sa kanya. Defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali, counter punching style, lumalaban din sa brulan o toto na bakbakan. Makamay, masipag bumato ng suntok itong si David Avenician. Taglay ang power, timing, at accuracy. Ngunit pagdating sa depensa, may mga botas sa depensa na kung sa delikado. Sa counter po, mga lods. Malimit po yan sa mga boxer puncher. Pero ganoon pa man, maganda na rin ang depensa nitong si David Avenician. Ngayon nadako tayo sa Amerikano na si Jaron Ennis. As a pro boxer, itong si Ennis po ay may impresibong kartada naman. 31 wins with 28 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 27 anyos. Height 5 foot and 10 inches. Reach 74 inches. Orthodox naman ang kanyang stance. Knockout ratio 90.32%. Last fight
July 8, 2023. So, inactive. Isang taon na hindi napapalaban pala ito. Nakasagupa nito si Royman Villa. Panalo by 10th round. Knockout itong si Jaron Ennis. Karanasan o experience yan itong si Jaron Ennis. Mga Lods, bago ito pumasok sa pro boxing, dating lumalaban po ito sa amateur. Na kung saan, nasungkit ito ang National Golden Gloves, silver medalist. Ayan po sa boxing scene. At mayroong magandang kartada sa amateur fights na kung saan, ayon po sa boxing scene, 130 wins with 2 losses lamang. At may dinabasa pa ako na 132 wins with no loss itong si Jaron Ennis. As a pro boxer, ang mga matitindi na kalaban po nito na masasabi natin na kapag bibigay naman ito sa kanya ng magandang karanasan, siyempre Royman Villa, di po yun basta-basta. Chris Van Harden, Sergey Lipinets, Castio Clayton, at marami pang iba. Skills, all-around boxer. Pagka sinasabi nating all-around boxer, mga Lods, halos lahat ng galawan mayroon ang boksingerong ito. At may taglay na husay at galing pagdating po sa teknikala na laban. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Sa edad, kalakasan ngayon ni Jaron Ennis, si David Avenician, kaduluduluhan na ng kanyang pagka-prime, which is 35 years old. Ganun pa man, pareho na sa prime pa rin ang maglalaban, which is pasok pa naman sa prime si David Avenician. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Pagdating sa height, mas matangkad po ng 2 inches itong Amerikano na si Jaron Ennis. Sa reach, 3.5 inches lamang pa rin si Ennis. Sa power, lamang pa rin si Ennis, mga Lods, which is 90.32% ang kanyang knockout ratio. Samantala, si David Avenician may knockout ratio na 60%. So, ibig sabihin, labanan ng knockout artist at power puncher. Knockout artist si Jaron Ennis, power puncher naman si David Avenician. Ngayon, dadako tayo sa karanasan. Kung sa uri ng nakalaban, sa tingin ko lamang po si David Avenician dito po sa pro boxing. Pero dahil sa may background na dating lumalaban sa amateur fight si Jaron Ennis, masasabi kong 50-50 na ito, mga Lods. Dahil doon sa background. Oo. Pero sa uri ng kinalaban sa pro boxing, may kalamangan si David Avenician. Oo. Bawi nga lang si Jaron Ennis dahil siya po ay dating lumalaban sa amateur, which is malaking bagay po yan. Lalo na sa panig ni Jaron Ennis. Sa skills, boxer, puncher, kontra all-around boxer. So lamang po ang all-around boxer. Oo. Ganun pa man, nakadepende pa rin yan sa gagawing strategy ng mga kabilang panig. Maaring dahil boxer puncher si David Avenician, posibleng may mga diskarte ito gamit ang kanyang karanasan kung paano niya maresolba ang mga galawan nitong si Jaron Ennis, ganun. Pero may kalamangan po si Jaron Ennis sa skills dito. Kombinasyon na yan sa kanyang power at height. Ngayon, sino llamado? Llamado po si Jaron Ennis. Height, power, skills, llamado. At siyempre sa ranking, mga Lods, rank 13 si David Avenician, medyo malayo yan. So siguro 60-40 in favor of Jaron Ennis. Prediction, Jaron Ennis by technical knockout. Mga anong round? Pinakamatagal ang 7, 1-7, mga Lods. Kung sakaling kakayanin ni David Avenician ang power na pakawalan nitong si Jaron Ennis, mga Lods, masasabi kong pabor pa rin ako kay Jaron Ennis, siya ang mananalo. Oo. Dahil magaling sa puntusan ka rin. Dahil magaling din kasi sa puntusan si Jaron Ennis. Sabi ko nga, all-around boxer ito. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado ay piho na ang pagkatalo. Hindi porkit llamado ay tiyak ang panalo. Maraming pwedeng mangyayari dyan na maaaring magiging taliwa sa ating inasahan kay Jaron Ennis. So, sa panig naman ni David Avenician, maka one punch knockout ito, piho ang panalo niya.
Dahil isang suntok lang, kaya magpabago sa takbo ng laban. Lalo at power puncher din itong si David Avenician. Pero yun nga, kung makatama. Oo. Kung makapuro. Kung sa puntusan naman, may tsansa pa rin. Dahil volume puncher, marami din kung bumabato na suntok si David Avenician. Pero yun nga, kung akong tatanungin ninyo, ang may malaking tsansa sa panalo dito sa labanan na ito ay siyempre si Jaron Ennis. Ngayon dadako tayo sa pinaka-main topic natin. Zanibek Alimkhanuly kontra Andre Mikhailovich. Alamin muna natin ang background ditong challenger. Rank 3 sa IBF at rank 10 sa WBO na si Andre. As a pro boxer, itong si Andre po ay may impresibong kartada. 21 wins with 13 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 26 anyos. Height 5 foot and 11 and a half inches. Reach 74 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 61.9%. Last fight April 24, 2024. Nakasagupan nito si Liz Sherrington. Panalo by first round technical knockout si Andre Mikhailovich. Karanasan o eksperyensya nitong si Andre Mikhailovich, mga lods, pinakamatindi na kalaban nito, siyempre si Ernesto Hispana, si Ediso Saltarin, na kung saan sa laban niya kay Saltarin, mga lods, katikim saya ng bagsak dyan. Ngayon, tiningnan ko rin kung siya ba'y dating lumalaban sa Olympic or sa amateur, wala po tayong nakikita. So, yun nga, diretso tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Skills. Masasabi kong boxer puncher ang galawan nitong si Andre Mikhailovich. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututong na bakbakan, may counter punching style. Malimit itong umaabante, malimit itong lumalaban sa brulan o tututong na bakbakan. Taglay ang power, timing, at accuracy. Sa kanyang depensa naman po mga lods, masasabi kong maraming butas o may mga butas sa depensa itong si Andre Mikhailovich. Oo. Maraming butas sa depensa ang boksingerong ito. Pero napakasipag nito sa inside fighting. Masasabi ko yan. Na kung saan di dapat magpakakampante kung sino po ang makatunggali nitong si Andre Mikhailovich. Dahil mataas ang knockout ratio. Siyempre, sa isang suntok lang, kayang bumago, tumapo sa laban. Tanda natin, walang magaling dyan pagka napuruhan na. Kung hindi natimbang ang katawan. Kasi pagka nahilo na, hindi natimbang yan eh. Ngayon, dadako tayo sa panig naman ng kasalukuyang Unified World Champion ng Kazakhstan. May hawak sa IBF at WBO na si Zanibek Alimkhanuly. As a pro boxer, may impresibo kartada po ang taga Kazakhstan. 15 wins with 10 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 31 anyos. Height 5 foot and 11 and a half inches. Reach 71 and a half inches. South po ang kanyang stance. Knockout ratio 66.67%. Last fight October 14, 2023. Vincenzo Gualtieri ang kanyang nakatunggali. Panalo by 6-round technical knockout si Zanibek Alimkhanuly. Karanasan o eksperyensya nitong si Zanibek Alimkhanuly. Mga lods, bago ito pumasok sa pro boxing, dati itong lumalaban po sa amateur fights. Na kung saan may impresibong kartada sa amateur boxing, 300 wins with 8 losses lamang. 2013 gold medalist sa World Championship, maging sa 2014 Asian Games. 2016 naging representative ito sa Kazakhstan sa Summer Olympic, which is natalo siya sa quarter finals. As a pro boxer, suuri ng kanyang nakalaban. Mga lords, noong 2022, naging ganap ang kanyang pagka-world champion matapos niyang talunin by unanimous decision si Denzel Bentley. First defense naman niya sa naturang titulo si Steven Butler. Unification title bout sa IBF at WBO kontra Vincenzo Gualtieri. Yan po ang karanasan ni Zanibek Alimkhanuly. Skills. Masasabi kong technical fighter si Zanibek Alimkhanuly. Pressure fighter style. Pero hindi siya basta-basta pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Bagkos, ginagamit niya ang hand speed, jab-jab, 1-2 combination, in and out.
Defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali, ginagamit niya ang 4 na kanto ng ring, pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang mga katunggali, yung in and out niya mga lods, taga-enhance speed, power, timing at accuracy. At syempre, counter puncher po itong si Sunny Vic Alim Canole. Magaling sa puntusan, which is technical fighter. Pagdating sa depensa naman mga lods, may husay din po sa depensa itong si Sunny Vic Alim Canole. Ganon pa man, may nakita tayong butas. Itong si Sunny Vic Alim Canole, malimit na pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang katunggali. Ibig sabihin, hirap ito sa close range na suntukan, which is yon ang galaw ng kanyang makatunggali na si Andre Mikhailovich. Kaya, malaking pagsubok ito sa panig ng kampiyon, mga lods, dahil may power din po ang taga New Zealand na si Andre Mikhailovich. Ngayon, dako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin ang physical na appearance. Sa edad, 31 anyos ang kampiyon, 26 anyos ang challenger. So dito mga lods, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Height, reach, kung sino po ang may advantage. Pareho pong may height ito na 5 foot and 11 and a half inches. Ngunit sa reach, 3 inches ang diferensya lamang po ang challenger. Sa power, ang knockout ratio ni Sunny Vic ay 66.67%, ang challenger 61.9%. So mga lods, kaunti lamang ang diferensya. Kumo na dito tayo sa comparison. So may kalamangan sa power si Sunny Vic Alim Canole. Southpaw kontra orthodox. So kung sakaling magkaroon ng inside fighting ito, delikado sa untugan. Sana walang ganun. Oo. Activity fights. Pasok pa sa active status si Sunny Vic Alim Canole. So pareho aktibo ang dalawa maglalaban. Sa eksperyensya, mga lods, lamang po masyado si Sunny Vic Alim Canole. Dating lumalaban sa Olympic o amateur at sa uri ng kinalaban sa pro boxing, lamang po talaga si Sunny Vic Alim Canole. Sa skills, boxer puncher kontra technical fighter. So mga lods dyan, 50-50. Bakit? Nakadepende po yan sa kanilang gagawing estratehiya. Dahil once na gagawin ni Andre Mikhailovich, o kung magawa ni Andre Mikhailovich na makat ang ring at magiging agresibo ito sa pagsugod, hindi lamang ang mukha iuuna, kundi ang mga suntok, pati ang paa, habol, tapos papakawala ng mga suntok. Nakadepende. Sa madaling salita, nakadepende po yan sa gagawing strategy ng challenger. Kaya may laban po. O dito, dahil ito si Sunny Vic Alim Canole, technical fighter ito, pero hindi ko nakikita yung sweet signs o boxing, yung tinatawag lang hit no hit mga lods. Technical fighter lang. Isang natural na technical fighter si Sunny Vic Alim Canole. Ngayon, prediction na tayo. Prediction ko dyan, Sunny Vic Alim Canole by technical knockout gamit ang power at hand speed na posibleng yan ang makauna sa makapagpapatama ng siya ang unang makapagpatama ng mga solidong suntok. Nang saan si Sunny Vic Alim Canole, once na yan ay makakakitang nahilo na, nagrogi na ang kanyang katunggali, naging agresibo po yan sa pagpapakawala ng mga kombinasyon. Pero yon ang dapat ingatan ni Sunny Vic Alim Canole. Kasi pagka maging agresibo siya dahil nagrogi na ang kanyang katunggali, delikado siya sa counter dahil nagiging bukas ang kanyang depensa. Yun, isa yon sa napapansin ko sa kanya mga lods. So dito Kuya Dong Sports, may chance pag manalo ang challenger. Siyempre naman may chance yan. Hindi porkit dihado ito sa maraming aspito. Pero tandaan natin yung power nito. Pagka yan makapagpatama ng solido, aba, may kalalagyan si Sunny Vic Alim Canole. Hindi naman ganong kalayuan po ang diferensya sa kanilang power, which is 5% lang. Kaya, huwag magpakakampante dito si Sunny Vic Alim Canole. Kasi once na magpakakampante siya dito sa laban, may kalalagyan din siya dito. Kay Andre Mikhailovich. Oo, may kalalagyan din siya dyan. Kaya once siya magpakakampante, lagi niyang itaas ang kanyang depensa dyan. Kahit na sabihin natin mapagrugi niya yan, pagka naka-counter, dahil may husay din sa counter punching si
si Andre Mikhailovic, may kalalagyan siya dyan, mga lods. Lalo na't mataas din ang knockout ratio ng challenger. Oo, may kasabihan tayo na sabi nga ni Margarito at ni Gennady Golovkin, ang Margarito, sinabi niya, sa isang suntok lang kayang tumapo sa laban. At sabi naman ni Gennady, which is kababayan pa naman niya itong si Sanibig, sa isang suntok lang kayang bumago sa takbo ng laban. Oh, once na mapuruhan siya dyan, dahil magkumpiyansa siya, dahil alam niya nalamang siya sa maraming aspeto At paano kung maging aktor tong si Andre Mikhailovic, magpagrugi-grugi para makapagpakawala ng counter. Siyempre maging agresibo itong si may mga teknik kasi dito sa boxing, mga lods, na ang mga boxer lang din ang halos may alam. May mga boksingero na mautak, kahit hindi natamaan ng solido, kung natamaan sa mukha, magpahilo-hilo. Pagkatapos magpahilo-hilo, mga lods, siyempre hahabol yung yung nakapagpatama. Magiging bukas yun Pagka yan ang ginawa ni Andre, may chance siya makapagpatama ng solido sa counter. Pero which is, yan ay bihirang mangyayari, mga lods. Bibihira din po ang mga boksingerong may ganong utak. Pero mayroon, siyempre, isa na tayo dyan. Grogi, tapos yung pala, yung counter pala yung Sa madaling salita, dapat mag-ingat po ang kampiyon dito sa laban. Kasi, siyempre, may mga kamay din po ito. Hindi nga porkit dihado, ay piho ang pagkatalo. Hindi porkit liyamado, ay tiyak ang panalo. Hindi ganun dito sa boxing. Kaya, dapat mag-ingat ang kampiyon dito kung gusto pa niyang mapapanatili ang pagka-world champion niya at siyempre pagka-undefeated. Abangan natin, magandang laban din po ito. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.